Marami ang mga nagtatanong sa akin, sino raw ang susuportahan ko para sa Senado? Ito ay walang iba kundi si Kung gusto natin ng mas episyente at mas accountable na sistema na di gaanong natatamaan ng korupsyon, kailangan na talaga nating lumipat sa mas maganda na sistemang parlamentaryo. Alam naman ninyo lahat na matagal ko nang isinusulong ang constitutional reform, kaya siyempre naman nakatingin lamang ako sa mga kandidatong naniniwala rin sa pag-ayos ng ating saligang batas. Una, matagal na akong nakikipag-collaborate sa kaibigan kong napaka-passionate na advocate para sa constitutional reform. Walang iba kundi ang kaibigan kong si Senador Rot. Umaasa ako na ang lahat ng mga kandidatong nabanggit ko ay aktibong ipagkakampanya at ipapaliwanag sa sambayanang Pilipino ang matinding pangangailangan sa pagbabago ng ating minadali at depektibong saligang batas. Orion Perez is the Philippines' foremost expert in constitutional reform, known for his sharp insights and engaging storytelling. His approach to news is grounded in a mix of thorough research and a unique conversational style that draws viewers in. He brings both authority and approachability to his role as an anchor, a polyglot who can speak 6 languages and a polymath knowledgeable in a wide range of topics. Orion was the most impressive and most unforgettable of all grand finalists in the first season of the national television quiz show Battle of the Brains. His passion for constitutional reform and the parliamentary system is God level. Before we begin, I would like to thank those who have subscribed to our channel. We super appreciate you. And on that note, we noticed 98% of our viewers are not actually subscribed yet, and we are trying to bring that number down to 75%. We're a new channel, and we guarantee you that we're in this for the long term. It would be a huge help to us if you click on the subscribe button and hit the notification bell, as the bigger we grow, the more we'll be able to keep giving you high quality content from some of the best and strongest people in the most fascinating fields. Thank you, and we are deeply grateful. '25 na po ngayon mga kaibigan at mga kababayan, at ang 2025 ay taon ng halalan. Kaya marami ang mga nagtatanong sa akin kung sino raw ang susuportahan ko para sa Senado. Alam naman ninyo lahat na matagal ko nang isinusulong ang constitutional reform para ayusin ang mga problema at mga depekto ng minadaling sinulat na 1987 Constitution. Kaya siyempre naman, nakatingin lamang ako sa mga kandidatong naniniwala rin sa pag-ayos ng ating saligang batas, o kung maaari, na sana'y palitan ito ng mas maganda at mas bagong saligang batas na mas naaayon sa panahon ngayon para mas maipayaman at maipaunlad natin ang Pilipinas. Ang mga reformang pinag-uusapan ko ay walang iba kundi: una, ang pagpapatanggal ng lahat ng mga anti-foreign direct investment restrictions para naman maging mas kaakit-akit ang Pilipinas sa mata ng mga international investors. Sa gayon, ay mas maipaparami natin ang mga trabaho sa Pilipinas, at dahil doon ay hindi na mangangailangang maging malayo sa kani-kanilang mga pamilya ang milyon-milyong mga OFW para makapagtrabaho sa abroad sa mga trabahong mas malaki ang pasweldo, dahil sa kung naipasa natin ang mga reformang ito, talagang dadami ng dadami ang mga magagandang trabahong may matataas at disenteng pasweldo dito sa Pilipinas. Pangalawa, ninanais natin na itong mga pumapasok na international investors at mga kumpanyang ito bilang resulta ng unang reforma ay hindi lamang sa Metro Manila magsisipuntahan. Ang talagang gusto nating mangyari ay kumalat ang mga international investors at mga global na kumpanyang mga ito sa iba't ibang mga rehiyon at mga lalawigan ng Pilipinas. Kaya nga importante ang evolving federalism. Ito ang mismong unti-unting paglipat galing sa pangkasalukuyang estrukturang sentralisado patungo sa desentralisasyon at sa federalismo. Mahirap naman kasi kung sa Metro Manila lang magsisiksika ng halos lahat ng mga international investors at global companies na ito. At sosobra na talaga ang traffic, siksikan ng mga tao at polusyon sa buong Metro Maynila at sa mga karatig na lugar. Pangatlo,
Kung gusto natin ng mas episyente at mas accountable na sistema na di gaanong natatamaan ng korupsyon, at kung gusto natin ng sistema ng gobyerno na kung saan ay mas madaling magkaroon ng napakagaling na mga leader at kung saan ay mas madaling tanggalin at palitan ang mga leader na pumapalpak o nasasangkot sa iskandalo, kailangan na talaga nating lumipat sa mas maganda at mas maayos na sistemang parlamentaryo. Matagal na akong nakikipag-collaborate sa kaibigan kong si Senator Robin Padilla na siyang isang napaka-passionate na advocate para sa constitutional reform, ngunit alam natin na di niya kayang gawin ito ng mag-isa sa loob ng Senado. Tayo po ay nag-file ng petisyon na inaamin na po ng mga nagsagawa, sumulat ng 1987 Constitution, sinasabi na po nila na talagang nagkulang sila sa usapin na yon, na dapat iyon ay voting separately. Kailangan niya ng mas maraming mga kasama at mga kaalyado sa loob ng Senado na tutulong sa kanya sa pagsulong ng mga reformang matagal na naming ipinaglalaban. Sa nakikita ko, ang mismong mga kasama ni Senator Robin Padilla sa loob ng PDP laban ay mismong mga pro-constitutional reform. Kasama kasi ang constitutional reform sa plataforma ng kanilang partido. At masasabi ko na may dalawa sa mga kasalukuyang taga-PDP na tumatakbo para sa Senado na mga personal kong mga kaibigan. Gaya ng dating Presidential Advisor for North Luzon na si former Secretary Raul Lambino na kilalang-kilala bilang isang matagal nang nagsusulong ng constitutional reform. I keep on saying that this constitution is so defective. There are so many flaws. It can be exploited by unscrupulous people in government, more particularly the senators. Ganon din ang kaibigan kong kapwa musikero at dati kong schoolmate sa Ateneo na si Attorney Jimmy Bondoc na siya ring kasama kong nagsusulong ng constitutional reform. Hanggang ngayon, hindi pa rin po equal ang ganansya na binibigay natin sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng probinsya. Sa totoo, federalismo lang ang sagot dyan. Sa labas ng PDP, meron din dalawa pang ibang kandidatong personal ko ring kilala na sumusuporta sa pagsulong ng constitutional reform, gaya ni former National Security Advisor at dating Defense Secretary Norberto Gonzales na matagal nang isinusulong ang parliamentary system at unti-unting desentralisasyon patungo sa federalismo. Kung ako'y makakapasok dito, uunahin ko na yan. First year pa lang pag-uusapan na natin ang charter change. At lalo na ang pagiging bukas sa mga internasyonal na paaralan at mga pamantasan para umangat ang antas ng ating edukasyon sa Pilipinas. Ganon din ang personal kong kilala na leader ng Green Party na ipinaglalaban ang kalikasan na si David DeAngelo na nakapag-obserba na ang mga bansang naka-parliamentary system ay mas maingat sa kalikasan at may mas magandang mga environmental protection policies. Ang dala po ni David DeAngelo sa Senado ay ang laban ng kalikasan. If no elected senatorial official will do that, delikado po ang ating bayan. Ang mga taong nakakakilala sa akin sa personal at sumusubaybay sa akin sa social media ay nakakita na sa aking pagsuporta sa kanilang mga kandidatura para sa Senado dahil sa kanilang pagsuporta sa constitutional reform. Kung ipagsasama-sama natin silang lahat, ang 7 taga-PDP plus ang 2 pa ay nasa may 9 ang bilang ng mga kandidatong ito. Pero may 12 pwestong pwedeng iboto para sa Senado. Kulang pa ako ng 3. Pero teka lang, naaalala ko na may mga kandidatong dati nang nagsusulong ng constitutional reform base dun sa kanilang mga dating naipahayag sa publiko at sa kanilang nakaraang mga kilos. May isang taong tumakbo sa pagkapangulo na ipinaglaban ang evolving federalism. Ang taong ito ay walang iba kundi ang pinakarespetadong Pilipino sa buong mundo. Ang Pilipinong may sobrang daming internasyonal na tagahanga, ang aking kapwa Bisaya. Kinsa pa man jud mga higala, way laing tao kay maukini si Manny Pacquiao.
Alam natin na nakapagbiyahe siya sa maraming ibang mga bansa at doon sa kanyang pagbiyahe ay nakita niya at naikumpara niya ang mga bentaha at mga kakayahan ng mga Pilipino at ng Pilipinas sa pag-unlad at pagpapalago ng ekonomiya. Nakita niya rin bilang isang probinsyano mismo na ang ating sobrang sentralisadong unitary structure ay naging sanhi ng kahirapan ng mga rehiyon at mga probinsya at kung bakit pinapaboran lamang ang Metro Manila sa paglalago ng ekonomiya at pagdami ng mga trabaho. Ito ang dahilan kung bakit si Manny Pacquiao ay naging tagapagsulong ng evolving federalism at ng mga reformang makakapagparami at makakapag-akit ng mas maraming foreign direct investors papasok sa Pilipinas. Ang isusulong natin ay sangayon po ako dyan sa pagpapalit ng sistema ng ating panggobyerno. Isusulong po natin yung federalismo at post natin yung local autonomy. Yung local autonomy po, yan po yung opening door for federalism. Maraming mga news articles na kumukumpirma sa kanyang pagiging tagapagsulong ng constitutional reform at dahil dyan ay kinukonsidera ko rin siya para sa Senado. May isa pa sanang kilalang taong kumandidato na naging matinding tagapagsulong ng constitutional reform. Ito ay walang iba kundi si Manong Chavit Singson. Ang taong ito ay dating naging pangulo ng Philippine Councilors League noong 2018 at siya at ang kanyang grupo ay aktibong tumulong sa DILG sa pagpapaliwanag ng konsepto ng federalism doon sa mga grassroots communities sa buong Pilipinas. Ganon din noong Hulyo ng 2020 sa kasagsagan ng pandemya ng COVID-19 bilang Pangulo ng League of Municipalities in the Philippines at alkalde ng Narbacan, Ilocos Sur. Kasama ang 1,488 na mga kapwa-mayor ay aktibong isinulong na ipasok sa saligang batas ang Mandanas ruling ng Korte Suprema na isang hakbang tungo sa evolving federalism. We are supporting it, the amendment of the Constitution, but not to change. We want an election and we want the Constitution to be amended. Sayang na sayang nga lang talaga. Sa kasamaang palad ay naisipan ni Manong Chavit na mag-withdraw ng kanyang kandidatura para sa kanyang kalusugan at alam naman natin na siya ay nasa edad na 83. Forever 41 lang pala. Itong dalawang ito ang pinaka-importante na asset ang ating buhay. Health and time. Invest in health and it will buy you time. Kaya matapos ang mahabang pag-iisip, ang desisyon ko po, hindi na po ako tutuloy sa aking kandidatura sa Senado. Kung di sana siya nag-withdraw, kasama na sana itong si Manong Chavit sa mga kinukonsidera ko para sa Senado. Gayunpaman, mga kaibigan at mga kababayan, naghahanap pa rin ako ng sino pa ang ibang mga kandidatong sumasang-ayon at sumusuporta sa pag-amyenda at kung pwede nga, pagrebisa o pagbabago ng ating saligang batas. Para sa kampanya, umaasa ako na ang lahat ng mga kandidatong nabanggit ko ay aktibong ipagkakampanya at ipapaliwanag sa sambayanang Pilipino ang matinding pangangailangan sa pagbabago ng ating minadali at depektibong saligang batas. Matindi po talaga ang pangangailangan na ayusin ito, lalong-lalo na doon sa pinakaimportanteng reformang dapat tutukan. Ito ang pagpapatanggal ng mga anti-foreign investment restrictions. Huwag po nating kakalimutan na ngayong 2025 ay may mga bansang nagbabawas na ng kanilang pagtanggap ng mga foreign workers dahil sa prioridad na nila ngayon ang pag-hire ng kanilang mga lokal na mamamayan. Kabilang sa mga bansa at mga teritoryong ito ay ang Malaysia, Timog Korea, Republika ng China sa Taiwan at sa iilang mga bansa sa gitnang silangan. Tinataasan at hinihigpitan nila ang mga kwalifikasyon at mga rekisitos para sa pag-hire ng mga foreign workers at binababaan nila ang mga kwota ng mga ito. Apektado ang maraming mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga lugar na ito at tiyak na marami ang mga Pilipinong mapapauwi ng wala sa oras. Kaya nga dapat matagal na sanang naayos o napalitan na ang 1987 Constitution at tinanggal dapat ang mga restrictions na ito para mas dumami ang mga international companies sa Pilipinas para di na kailangang mag-abroad pa.
At para doon sa mga OFW na mapapauwi ng wala sa oras, mayroon na sanang maraming mga job opportunities para sa kanila paglapag nila dito sa Pilipinas. Kaya nga sobrang mahalaga ang constitutional reform at kung tutuusin ay nakakatulong ito sa sinumang nangangampanya. Alalahanin po natin na noong 2016, ang naging Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte ay nanalo dahil sa isinusulong niya ang constitutional reform tungo sa federalismo. The time for federalism has come to our country. Gayon din sa pagtanggal ng mga economic restrictions sa pagpasok ng international investors tungo sa mas magandang sistemang parlamentaryo. Ganon din ang nangyari noong 2022 na kung saan ang top notcher ng Senado ay walang iba kundi ang kaibigan kong si Senador Robin Hood Padilla na aktibong pinag-usapan at mahusay na ipinaliwanag ang constitutional reforms tungo sa pagkakaroon ng ekonomiyang bukas sa mga international investors at sa pagtatag ng federal parliamentary system noong siya ay nangangampanya. Sana ay makita ng lahat ng mga kumakandidato sa lahat ng mga pwesto at posisyon na ang pagsulong nitong mga reforma ng saligang batas ay talagang makakatulong sa kanilang pagkampanya dahil mas lalo silang makikilala, lalo na kung magaling nilang maipapaliwanag ang mga reformang ito. Nagsasawa na po sa mga short-term surface symptom solutions, temporary band-aid quick fixes o mga pansamantalang panakip-butas ang mga Pilipino. Mga pangmatagalang systemic na solusyon na makakaresolba sa mga ugat na mga problema ng lipunan at mas maayos na mga sistema tulad ng mga sistemang nagpayaman at nagpaunlad sa mga bansang ngayon ay matatagumpay. Yan ang tunay na hinahanap ng mayoriya ng mga Pilipino. Anyway, mga kaibigan at mga kababayan, pananaw ko lang naman ito. Sana po ay piliin ninyo ang inyong mga kandidato hindi dahil sa sino ang sikat o sino ang may matunog na pangalan o sino ang gwapo o maganda o sino ang may sikat na kamag-anak, kundi base sa kanilang mga plataforma, mga prinsipyo, mga pinapanukalang solusyon at mga programa. Ako po si Orion Perez Dumdum at ito ang PGMM.